Pinarangalan ang pamahalaan ng mga nabubuhay pang veterano ng World War II dahil sa kanilang sakripisyo at tapang para sa bayan. Kasabay ito ng paggunita sa ika-80 anibersaryo ng Araw ng Tagumpay sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Pilipinas. Si Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera sa sentro ng balita. Mula sa Kiangan, Ifugao, dinala si Japanese Imperial Army General Tomoyuki Yamashita sa Camp Janhei kung saan niya nilagdaan ang mga surrender documents. Tanda ng pagtatapos ng digmaan sa Pilipinas taong 1945. Ginunita ng lokal na pamahalaan ng Baguio City ang sakripisyo ng mga veterano na lumaban para sa kalayaan. Sa mensahe ni Department of National Defense Undersecretary Reynaldo Mapagu, kinilala niya ang kabayanihan ng mga veterano na lumaban para sa kalayaan na ngayon nararanasan ng mga Pilipino. Kaya naman iminumungkahi nilang maging batas ang pagsasama ng kasaysayan ng World War II sa curriculum ng Commission on Higher Education. This measure carries a deep significance for our nation, especially for the youth. World War II was a turning point, not only in global history, but also in the history of our people. Pinangunahan ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson at Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang 80th Victory Day ceremony sa U.S. Ambassador's Residence sa Camp Janhei, Baguio City. Muling binigyang parangal at inalala ang mga sakripisyo ng mga Pilipino at Allied Forces noong World War II, kasabay ang pagdiriwang ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang Victory Day ang marka ng pagtatapos ng World War II sa Pilipinas. Our alliance, forged in sacrifice, remains the bedrock of our enduring partnership. And today, the friendship between the United States and the Philippines is stronger than ever. It is a remarkable testament to our shared journey that we now stand alongside Japan. Sinabi naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na ang Victory Day ay isang bahagi ng buhay na alaala ng lungsod. As we remember that day and its significance to the world, we also honor the extraordinary sacrifices of the men and women, our Filipino-American and other allies who fought courageously to restore peace and freedom all over the world. Ayon naman kay DND Secretary Gilbert Chodoro, mapalad ang Pilipinas dahil sa loob ng 80 taon, hindi na naulit ang digmaan kagaya ng World War II. Pero kailangan pa rin aniyang nakahanda ang bansa sa kahit anumang banta sa seguridad. We have found several gaps that we have to modify in order to build our spine or backbone of any country worth being called a country. That is our armed force, which serves in connection with other instruments of national power to deter any other from destroying the sanctity of our territory, our people, our freedoms, and our rights. Binigyan din ng medalya ang mga nabubuhay pang veterano at kanilang mga pamilya na sina Quinones Favila, Angelo Viloria Andrada, Florence Rimando Marasigan at Ernesto Carrion Luis. Pinatunog ni Luis ang ceremonial bell sa ika-alas 12:10 ng tanghali bilang marka ng eksaktong oras ng pagsuko ni General Tomoyuki Yamashita. Jezreel Kate Lapizar para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.